Bundok ang ilang minero matapos ang pagyanig ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Siyam na ang patay at higit 1,000 ang sugatan. Marami pa ang nawawala. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Tinatawid ng mga rescuer na ito ang mga nabuhalang batong bumagsak sa bundok sa Taichung City, Taiwan. Ire-rescue nila ang isang lalaking sugatan na mabagsakan ng bato ang minamaneho niyang truck kasunod ng magnitude 7.2 na lindol kahapon. Walang malay ang lalaki na agad isinugod sa ospital. Maalikabok naman sa bahagi na bundok na ito sa Walen dahil sa landslide dulot ng matinding lindol. Sa di kalayuan, makikita ang 3 minero na malapit sa bangin, kumakaway at nanghihingi na saklolo. Natrap sila sa bundok at hindi makababa dahil natabunan ng malalaking bato ang kalsada. Agad silang in-airlift para mailigtas. Sa Walen pa rin, mano-mano namang inaalis sa mga rescuer na ito ang mga bato mula sa tumagilid na gusali. Nang masigurong wala ng tao sa loob, nagsimula ng i-demolish ang mga tumagilid na building. Binabasa ng tubig ang mga bato para hindi maalikabok. Agad din itong hinahakot. Ayon sa Taiwan government, higit 20 gusali ang pinadapa na lindol. Target daw tapusin ang demolition sa loob ng 2 araw. Hanggang ngayong umaga, 9 na ang naitalang patay at higit 1,000 ang sugatan sa pinakamalakas na lindol sa Taiwan sa nakalipas na higit 2 dekada. Higit 50 pa ang hinahanap. Marami sa mga residente roon na piniling manatili sa mga tent na nagsisilbing temporary shelter dahil sa patuloy na aftershocks. Ayon naman sa Department of Migrant Workers, 3 overseas Filipino workers ang sugatan dahil sa 7.2 na lindol. Isa sa kanila ang nagka-head injury matapos matamaan ng debris ng kisame. Ang isa ay sugatan habang lumilikas. Probably in a bit of a hurry, understandably, her 2 hands slammed into a door, so nagkaroon ng swollen hands. Isinugod sila sa ospital pero nakalabas na rin. Ang isa naman ay hinimatay matapos ang lindol. Posibleng dahil daw yan sa stress. Makakatanggap sila ng financial assistance at isa sa ilalim sa psychosocial counseling kung kinakailangan. Higit 150,000 na OFW sa Taiwan, karamihan factory workers. And one big reason why they are all safe is because they live in dormitories and work in factories under the auspices of their employers. So alaga sila ng employers nila. Sa kabila ng matinding pinsala ng lindol, wala pa naman daw gustong magpa-repatriate. We hope it stays that way. At this stage, we still cannot safely say that 100% are accounted for. Nagbukas na ng 24/7 help desk ang DMW para sa mga kaanak ng mga OFW sa Taiwan na gustong alamin ang sitwasyon nila roon. Pwede nyo silang tawagan sa mga numerong nasa inyong screen. May mga numero rin na pwedeng tawagan sa Taipei, Kaohsiung at Taichung para sa mga OFW na nangangailangan ng tulong. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.